Ayun, for today's video, magluto tayo ng chop suey na pachamba. Yan lang ang gulay na meron ako at saka chicken. Dumating na ang aming grocery. So, dumating na ang grocery. Ito na nga ang ating paboritong paboritong pechay para sa bulalo. Ang aking strawberry. Strawberry. Ice cream. Lagay natin sa freezer. Ayan. Tatanggalin ko muna itong mga vegetables. Ay, ito po lang aking mga prutas. Ayan, strawberry, blueberry, at saka grapes. Alam ko may saging dito eh. May melon pa. At ayun na nga niho, binilisan ko na para hindi naman kayo mainip. At kita-kita pa ako din sa video kung ano yung mga inatanggal ko mga beshop. Aring grocery ay good for 1 week na pong mga beshops. A few moments later. So, let's do this mga beshop. Igisa na natin ang dapat igisa. Siyempre matagal pa to. Isa lang muna natin ang ating chicken sa oven. Sa air fryer pala, hindi sa oven. So, ito yung chicken minarinate natin. Ilagay na natin siya dyan. So, 40 minutes yan mga besh. So, pwede natin ilagay ang ating carrots. Kasi yung carrots, matagal maluto. Medyo matigas. Lagyan natin yan. Tapos, lagyan natin ng salt, pepper, and pangpalasa. Ayan. So, nilagyan ko ng konting toyo, tsaka tubig. Yung toyo, pang paano lang yun. Pang pakulay. And then, lagyan natin ito ng bouillon. Kasi wala siyang, vegetable lang talaga siya. Wala siyang karne. Check natin ating chicken at bali-balik terrain. Katulad ng ex mo. Pinabali-baliktad ka. Charot. Sa kasinungalingan. So, ito na mga besh. Malambot na ang ating carrots. Lagyan na natin ating broccoli at repolyo. Tapos, lalagyan natin yan ng slurry para yung sabaw niya o yung sauce niya ay maging malapot din. Masarap yun. So, lagay ko lang tong ating repolyo. So, ayan, luto na. Maya-maya, lagyan na natin ng slurry. Tapos, magsaing na rin ako. Since may tira kong kanin, isasapaw ko, sayang. Ay, wow, perfect ang ulam namin for today's video, mga bash. Gulay at chicken. Kasi kaninang tanghali kami ay nag-beef steak. Ayan. So, konti na lang mga bash at makain na. Maaga pa naman. Dalawin natin ang ating chicken at tusok-tusukin para siguradong lutong-luto hanggang sa gitna. So, kailangan kong mag-stop mag-video. So, ayun, luto na ang ating gulay, chicken, and ang ating rice. Ready na din ang dessert ni Opa. Meron tayong melon, blueberry, strawberry, grapes, saging, and pears. So, diba? So, that's it for today's video mga beshwap at maraming salamat. Bye for now. The next day. So, hello everyone mga beshwap. Dito naman tayo sa kusina at cooking serye ni Inday. So, for today's video, magluluto tayo ng mga noodles. Para sa akin ay pansit canton. Kay Opa naman ay pasta. Saan yung pasta? Wow! Hindi ko pala nalabas. Parehas hipon ang aming sahog. So, ayan lang yung meron akong gulay. So, pagtsagaan na natin. So, for that, lagyan na natin to ng toyo. Toyong nasa bote, hindi yung toyo ko. Yan, pagkalagay ng toyo, lagyan natin ng water. Tapos nilagyan ko na rin ng bouillon para masarap. Tsaka ilalagay ko na ang ating gulay kasi madali. Ay, hindi. Ito pala muna ang ating noodles kasi medyo matagal tong lutuin kaysa sa gulay. So, lagay na natin ang ating noodles. Half lang tong lulutuin ko kasi ako lang kakain. Si Opa kasi spaghetti na siya. Ayan, so takpan na natin and ako na may magluluto
sauce para sa pasta ni Opa. Ito ay may olive oil na. Lagyan natin ng butter. Hinaan ng apong. At kumukulo natin yung pancit canton. Ito naman ho ay bulalo. Para bukas. Aray, ang sakit. Ayan, so medyo malambot na ang ating pancit canton. Ilagay natin yung gulay. Slide. Tapos sa kabila, ginigisa ko na yung sibuyas at bawang. Para sa pasta ni Opa. Ay! Ano ba nangyayari sa akin for today's video mga bash? So, ayan ang ating gulay, repolyo at broccoli. Ayan, tapos haluin ko lang at tatakpan. So, ito na ating pancit. Lutuin na lang yung gulay. Tapos ito, lutuin natin yung kamatis bago ilagay yung shrimp. Ito naman ay bulalo. O, diba, biglang linis ang ating kitchen. So, malambot yung ating kamatis. Lagyan natin yung ating shrimp. Tapos, syempre, nilagyan ko rin ng salt and pepper. Hintay lang natin maluto yung shrimp and pwede na ilagay yung tomato sauce. Yung tomato sauce, konting-konti lang kasi ayaw ni Opa ng sobrang daming tomato sauce. So, tingnan natin ating pansit. Aba, luto na. So, ari na. Pwede na itong pansit natin mga besh. Yan, so lagyan na natin ng tomato sauce na konti. Ayan. Tapos, konting tubig at asukal. Ayun, luto na ho ang aming hapunan. So, pasta na lang maya-maya. At ang ating bulalo, lalagyan ko ng ricado. So, luto na yung ating pansit. Nilagyan ko siya ng dahon ng sibuyas. Tapos, yung ating bulalo, nilagyan ko na ng sibuyas at saka pamintang buo. And for that, summer ngayon, pero grabe, kaninang umaga, maaraw, hanggang tanghali, alas 12. Pagdating alauna hanggang alas 3, grabing ulan. As in, yung ulan may yelo, maliliit. For that, kailangan kong ipasok ang aking mga halaman. Kasi, sobrang, nagkakasakit. Hindi lumalaki dahil sa sobrang ulan. So, sorry na sa itsura ko, haggard news. So, habang nag-aantay tayo ng alas 6. Kasi 5:25 pa lang. Prepare ko na yung mga prutas ni Opa. So, meron tayo ditong melon. Every day after meal, umaga tsaka, tanghali tsaka gabi, binibigyan ko siya nito. Alam ko na dapat before meal ka kumain ng prutas. Pero, okay lang. Nakatulong naman sa kanya kasi yung healthy siya. Strawberry. Laki. Wow! Yung melon dito, sobrang sarap as in. Tapos kagandahan pati sa amo ko, kung ano yung pagkain niya, dapat pagkain ko din. Hindi katulad ko. Ito, mayroon akong grapes. Tsaka, may blueberry din. Blueberry. Kita nyo ba? Ayan. Tapos, lalagyan ko siya ng banana. So, fresh yung dessert niya. Fresh fruits everyday. Wait lang. Wow! Ito na yung kanyang fresh na prutas. So, ayun. Relax na ako. Antay na lang para kumain. So, ayun na nga ho. Nakaluto na si Inday ng spaghetti pansit ko. Spaghetti ni Opa. So, tara ho at makain mga beshiwap. And that's it for today's video. Don't forget to like, share, and follow. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Bye for now! The next day. Yan, nagluto na naman ho ako ng bulalo mga beshiwap. Since yesterday ko pa ito pinapakulo. And tingnan nyo, napaka lambot na niya. So, lagay na natin ang ating mais para lumambot. So, update pala sa ating bulalo. Ayan, luto na ang ating mais. Alam nyo bang ano lang yan? Pamintang buo, beef cubes, tapos kaunting asin, sibuyas. Yun lang, asin ang sarap na. Tapos mahabang pagpapaano talaga, pagpapalambot. Like,
2 days. Siguro pag tinumbahin ko yung 2 days na yun is mga 3 to 4 hours, ganun. Tapos, isasapaw ko na lang yung petchay para hindi masyadong malamog. Kasi pag nilagay ko at pinapakulan, nalalamog eh. Diba, ito, kakukul, ano lang niya, bumubulwak kanina. Ilagay na natin para siya ay maluto. Tapos, tatakpan ko na lang. Mamaya ko na maahon. Ay, hindi. Tanggalin ko yung mais. Masyadong puno. So, ayun. Hiniwalay ko yung mais. Tapos ito, maluluto na lang yung ating pechay dahil mainit pa siya. Pinatay ko na yung kalan. So, ayun yun ang aming tanghalian at hapunan. Bulalo na naman. And this is our bulalo. From for tanghalian at hapunan na yan. Kain tayo mga bench. Sarap! Later. Ayun, dahil bulalo ang ating ulam, tayo ay magbanat-banat ng buto, cherries. So, ayan, ito ho ay alas 6 na ng gabi. 6:30 na yan actually. So, ayoko munang humiga kasi wala na rin naman talaga akong gagawin. So, nagwalis-walis muna ako ng harapan namin. And, para mabawas-bawasan ang ating cholesterol at bilbil. Charot. Since bulalo po kasi yung ulam, may syempre dapat after few minutes 30 minutes or 1 hour ka bago maligo, after mo kumain, or bago matulog, mga 3 hours, mga ganun. Tsaka, syempre, baka yun or beef. Alam nyo namang makolesterol yun. Di ko alam bakit si Opa paborito na yun ngayon. Kasi nga naman, yung napakatagal na pagpapakulo. Kasi, for 2 days po, mga 1 hour or 2 hours ko siya pinapalambot or pinapakuluan. Kaya, ayun, siguro mga umabot din ng 4 hours yun. Kaya sobrang lambot. And gustong-gusto niya yung combination ng beef at saka mais. Kahit naman siguro sa Pilipinas, paborito niya ang bulalo. Pero wag lang araw-araw. So, siguro sa isang buwan, 2 beses kami nagbubulalo. Tapos, yung steak din, 2 beses. Tapos, yung lobster is 1 beses sa isang buwan. O, diba? Puro kolesterol ang kinakain namin. Ayaw niya kasi ng gulay. So, pero pag nagluluto naman akong gulay, kumakain siya. At ito, sinarado ko na nga po pala yung gate. Tapos, mali ako dyan kasi may censored nga pala yan. Pag lumapit ka at bubukas ulit, di bumalik ako kasi hindi ko dala yung remote dahil yung remote ay nandito sa loob ng bahay. So, ayan. So, that's it for today's video mga beshwap, and don't forget to like, share, and follow. Comment naman kayo mga besh kung taga saan kayo para alam ko kung saan nakakarating yung video ko from the Netherlands to which country, Pilipinas ba, Dubai, Canada, US, Italy, or Spain, Hong Kong, Taiwan, kasi maraming nanonood sa akin yun. And maraming salamat ulit mga beshwap. Bye for now! The next day. Good morning everyone! Happy Saturday! So ayun, napornada ang aking day off kasi sumama yung pakiramdam ni Opa. Alas 4 pa lang, gising na kami dahil namagana naman yung paa niya. So hindi siya makatayo ng maayos, and kung iiwan ko siya, walang magbabantay. Sad. Kasi maganda yung weather for today until tomorrow. So, sabi ko na lang, gagala ko sa Centrum today o kaya bukas. Kasi, alam mo yung ready ni outfit ko, yung mga dadalhin ko. Bumili pa nga ako ng wine kasi nga housewarming ng kaibigan ko. Tapos, ang dami niyang niluto. Well, actually, di lang naman ako yung bisita. Siyempre, nakaka-disappoint. Pero wala tayong magagawa. Trabaho ko yun eh. Kaya ako nandito para doon. So, ayun, magkulay na lang ako mga gosh. Wow! Yan na lang libangan ko. Ganda, no? Yan na lang. Alamin ko na yung sarili ko mga beshuwaps. Later. Ayun mga beshuwap, welcome to my kitchen. Charot. Ipaghahapon na naman at kita'y galuto ng sinigang na hipon. So, meron tayong ditong hipon, pechay, sinigang sa sampalok, kamatis, luya, sibuyas, paminta, and salt. Since hindi ako nakapag-day off, magluto na lang tayo ng masarap pang paalis ng sama ng loob. Charot. So, ayun, madali lang naman magluto ng sinigang na hipon. Unahin mo lang tong mga sangkap, tapos ilagay mo tong hipon. Unahin mo yung
kamatis para lasang-lasa yung kamatis natin mga beshwap. Buti na lang at ako may ganiri ay galing pa rin ng city. So ayun, hanggang ngayon pa rin yung kalooban ko kasi hindi ako nakapag-day off. Masamang kalooban. So ayan, pagsamasamahin natin yung sibuyas, luya at kamatis, tas pakuluan lang natin yan. Pag kumukulo na, pwede na nating ilagay yung ating hipon tsaka yung pangpaasim. Ganun lang kadali magluto mga beshwaps. A few moments later. O ayan, di ba nakulo na ang ating sabaw. So pwede na nating ilagay yung ating shrimp. Wait lang. Hindi pa nadating yung aking ina-order para hindi ko na inahawak-hawakan yung cellphone. Sira na kasi yung luma ko. So ayan. Antayin lang natin siyang kumulo or maluto. Then lalagay na natin ang ating sinigang sa sampalok mix at saka yung pechay. So nilagay ko na siya ng pampaasim. Sabi ko sobrang asim, walang lasa, wala palang asim. Lagyan natin ng konting asim. Tsaka pamintang durog kasi pamintang buo yung nilagay ko eh. Ayun, so pagkasarap na niya mga beshwap. So lagay na natin yung pechay kasi luto na yung hipon natin. Napakadali lang magluto. Kung mahilig ka magluto. Pag hindi, syempre mahirap. So ayan, so palalambutin natin yung pechay and ready na. Pero maaga pa, 5 pa lang, 6 pa kami kakain. So ayun mga beshwap, abay napakasarap. Wow! Napakasarap. Hindi ko ano ba yan? Basta masarap siya, yun. So, luto na ho ang ating sinigang na hipon. So, ayan. Mamaya alutuin ko naman kay Opa. Patatas lang siya at saka burger steak. So, patayin na natin kasi overcook na yung ating pechay. Later. So, mga beshwap, 7:00 na ho ng gabi. Pero, ayan, napakaliwanag pa rin. Ayan pala yung gamit ko dapat. Kagabi pa lang, Friday ng gabi, ni-ready ko na yan. Nandiyan na yung susuotin ko, yung pamalit ko sa loob, tas ayun yung sapatos ko, tapos yung brown na bag, may wine yun kasi nga ibibigay ko sa kaibigan ko. Pero ending, ayun, hindi ako nakapag-day off. So, ganun talaga ang life. Hanggang ngayon, masama pa rin ang loob ni Inday. Di bale, bukas lalabas ako at gagala sa Centrum. Yan ang susuotin ko.